nga ba makakuha ng refund sa GCash kung sakaling nagkamali tayo sa pag-transfer? Halimbawa, nag-transfer tayo sa non-GCash user o mali yung pinagpadalhan natin. Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling makapadala ka ng pera sa GCash, dito sa app mo, i-click lang tong send at ilagay dito yung cellphone number. At mula dito, double check mo kung kanino nga ba yung GCash account na yon bago mag-proceed sa pag-transfer. And just in case na na-overlook mo to or hindi mo to nagawa at yung pinagkapadalan mo pala ay non-GCash user, ang mangyayari ay hindi na mag-proceed yung transaction. Katulad nito, sabi, we only allow sending money to a GCash registered number. So, hindi na kailangan mag-request ng GCash refund. Instead, hindi na talaga to matatransfer sa umpisa pa lang. Kapag ganyan, i-double check nyo yung cellphone number na ine-enter ninyo at kung kanino man nakapangalan yung GCash number na yon. Pero just in case na hindi nyo siya nagawa, halimbawa nakapag-transfer kayo, dire-diretso, hindi nyo na double check yung phone number, maging yung sa pangalan, or pareho yung pangalan or yung initial na nagpapakita dito, doon sa pinagkapadalhan nyo talaga at na-process ito, ang mangyayari ay hindi na to i-refund ng GCash kung sa wrong user kayo nag-transfer. Ang nakalagay dito, any or all confirmed transactions will not be refunded. Pero, ano yung dapat natin gawin para nga naman ma-refund ito? Ang pwedeng gawin ay pwedeng kunin yung refund doon mismo sa taong pinagpadalahan ninyo. Nakalagay dito na kung sakali nakapagpadala kayo ng pera sa ibang numero or sa ibang GCash number, pwede nyo siyang kontakin doon sa cellphone number na pinagpadalhan ninyo at sila yung magka-transfer. Sortihan lang to kung sakaling gagawin nga ito nung aksidenteng pinagpadalhan ninyo. That's why, kailangan bago mag-transfer ng pera gamit ang GCash or kahit anong wallet pa yan, Mapamaya or bank account, i-double check kung tama yung ine-enter nating information katulad ng cellphone number, maging yung sa pangalan ng GCash owner na yon. Pwede rin gumamit ng QR code para nga naman hindi na manual yung pag-enter ng phone number. Or pwede rin i-save yung phone number na yon sa contacts mo para nga naman maiwasan yung typo error o yung maling pag-enter manually ng GCash number. So, yun yung pwedeng gawin kung sakali nagkamali sa pag-transfer at gusto pa rin makakuha ng refund. Hindi na GCash ang mag-refund nito, hindi na sila gagawa ng paraan. Instead, yung nag-transfer na mismo ang mag-reach out doon sa pinag-transferan para ibalik yung pera sa kanila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!